itong kakausapin natin si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. Mr. Chairman, Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Ka Jerry, good morning po sa inyo. Opo, may pinapakita po kaming video dito kanina. Nakita niyo po ba talaga in flesh si Pangulong Bongbong Marcos? Siya ba talaga yon? Opo, kapon po, na umaga. Nahawakan niyo po siya? Oo. Nakamayan niyo ba siya? Hindi, nakamayan. Baka pag hinawakan na, tapik. Ano ka ba? Ito nga kaya si BBM, baka naman baka AI lang. Baka kasi AI lang. May mga magduda pa, Chairman, na AI lang. O double, baka double. Baka ka-double, di ba? Nakita niyo naman dati si Pangulong Marcos, di ba? Opo. Siya talaga yon, Chairman. Sigurado kayo, kaya niyong patotohanan yun, ha? Opo. Sigurado. Okay, Chairman, bago lang yung tungkol sa service contracting, meron daw nag-file ng petition para sa 10 pisong dagdag sa minimum wage sa jeep. Itong grupong Piston. Ano po ang gagawin niyo rito, Chairman? Inutos ko na po na iset for hearing, no? Bibigyan natin ng pagkakataon din yung mga commuter groups and other groups to comment, no? Idadaan natin ang proseso. Pero sinabi ko, ihirigat kaagad po yan. Kasi napaka-importante yan sa panahon ng ngayon. Ngayon ay 13 pesos ang minimum fare sa jeep. So kung 10 pesos ang kanilang hinihingi, magiging 23 ang minimum. Ngayon po, offhand, sagutin nyo na nga kami, yung po bang 10 pesos na increase sa minimum, is that reasonable? Sa ngayon po, ang rule of thumb natin, is for every 10 peso sa paggalaw ng presyo ng crudo, kinakailangan mag-adjust ng piso sa ating pamasahe. Yan ang rule of thumb na ginagamit. Ito yung historical data throughout the years. No? So kung 10 piso ang hiningi niya, ibig sabihin mga 100 piso ang dapat inakyat ng presyo ng crudo. No? So kung titignan natin kung ang presyo ng crudo ay nasa 150, ganyan, no? Siguro may basis sila para bigyan ng 10 piso. Pero nag-drop na po, no? Ang presyo ng crudo since that time. So, titignan mo natin yan. At saka yung pinaka-importante sa lahat, no? Ito yung balancing na affordability ng ating mga commuters. Kasi kaya pa nila abutin yan, yung dagdag 10 piso kung ibibigay natin. Ayun na nga, ito po yung pinakamahirap na desisyon ng LTFRB, yung pagbabalansin ng interest na yon. Pero kung hindi man 10 piso, Chairman, sa tingin ninyo, kailangan din talagang magdagdag ng pamasahe? Well, yung atin, di ba, yung meron na tayong nabigyan ng desisyon. This was filed over 2 years ago, no? Hindi wala pa akong fuel crisis, meron na akong basihan para magtaas ko ng pamasahe. Yun na nga, delay natin dahil dito sa fuel crisis, maraming maapektuhan. Yun pala. So, ano po ang timetable dito, Chairman? Depende sa kung may oposisyon, no? Kung wala akong oposisyon, mapapabilis po yan. Normally, it takes around 2 to 3 months para kami mag-decision. Kasi may mga publication notices pa yan. May kailangan pa namin inform ang OSG, no? Para mag-comment na rin po ang OSG sa bagay na yan. We have to consult yung Department of Economic, no? Development para makuha yung implication, yung impact, no? Ng ating proposed fare sa petition. We will consult also with the Department of Labor to check on the impact on minimum wage. Yes. Kasi in case na magkaroon ng adjustment in fare hike. Kung may domino effect yan no? Kung tumaas ang pamasahe, magdi-demand din ng wage hike ang mga commuter na empleyado, ano? Opo, merong inflationary effect, no? Ang jeepney nga ang pinakamataas na inflationary effect sa ating kung titignan natin lahat ng denomination ng public transport, ang jeepney ang greatest impact on inflation. Ganun? Opo, dahil sarami at saka widespread po ang jeepney kumpara sa ibang klaseng public transport. Okay. So, dapat nating bantayan ito. Chairman, kahapon po ay nag-report ang aming reporter na si Edniel Parosa
para siyang namamana sa dilim wala siyang makita na kahit na isang jeep sa rutang Pasig at Quiapo, Pasig to Quiapo, wala siya makita kahit isa na Nasa nakasama ilalim ng- dito sa service contracting program. Bakit ba? Ano ba ang balita? Wala pa talagang sumasali? 32,000 po, no? Kasama na po Pasig Quiapo dyan, ang nag-apply over the weekend, no? Last week, mga 18,000 lang, bilang lumobo po yan ng 32,000, no? Nakikita natin there are two basic problems. Number one, yung bank account po ng mga kooperatiba o yung e-wallet po nila, no? Marami, siguro mga 40% ng ating mga kooperatiba ay wala akong bank account o e-wallet under the name of the cooperative. Ang kadalasan na binibigay ko sa amin ay yung bank account o e-wallet ng isang opisyalis. Oo. Hindi naman po pwede yun. No? So they're updating that lang. Siguro a slight delay because of this problem. Tapos may ibang sasakyan na hindi currently registered pero konti lang naman yun. Pero nakikita namin yun na naging isang balakid kaya hindi na online kaagad yung mga kooperatiba ko natin ay dahil doon sa kanyang bank account. Pero tingin ko a few days delay lang pag nagbukas ng account na yan, okay na yan. Bukod ho doon, kasi yung tulad nung piston, manibela, talagang Ayaw pa talaga nila sumali? Hindi ko ho alam kung naintindihan nila o naipaliwanag sa sa kanila at kaya ayaw nila na hindi sa detalye o talagang sa simula pa lang ayaw na nila. Nakikipag-ugnayan naman tayo sa kanila kung may problema sila, kung may question po sila. Parati bukas naman po ang aming opisina, no? Kay Piston, kay Manibela, no? So, of course, open to all po to, no? Pero gaya ng sinabi ko doon simula, dahil sa budgetary constraints, hindi lahat ng rota nasama po natin. Ang guide po sa atin, yung feeder routes kung tawagin, no? Yung rotang Papunta sa LRT. dito sa ating major infrastructures. No? So hindi ho lahat ng rota kasama po. No? So yun lang po naman talaga. Siguro pag dagdagan yung budget ko namin, mas papapalawak po natin to in other routes. Wala naman kayong dinidiscriminate. Halimbawa, mga taga-piston niyang bumibiyahe dito sa rutang to. Huwag na nating isama yan. Wala ho. No? Yun lang ho, yung ating budget ay saklaw ho to ng GAA, yung General Appropriations Act ng Kongreso. No? Merong mga requirements. Yun po ang filtering process namin. Yung requirements na binigay ng Kongreso sa amin kung saan namin pwede magamit itong pondong ito. May computation ho ba kayo, Chairman, kung magkanong madadagdag sa kita ng isang driver na papasok dito sa service contracting? Ang nakikita ho namin, no, anywhere between 1,000 to 1,500 pesos a day. Ang assured kita, Take home pay. Tanggal na po ang boundary ng crudo dyan. 1.5. From the current, how much po? Magkano yung kasalukuyan bago yung... Hindi, ngayon po, lugi ho sila Negative po sila sa ngayon kung tumakbo sila ngayon, no? Sa laki Ito ng talaga, diesel. yung additional 1 to 1,500 ang mauwi ng ating mga driver. Maganda yan. Maganda-ganda na sana. So, 32,000 ang ano tawag yun doon? Naka-register o naka-register? Ang nag-apply po over the weekend. So, sort out lang natin to. Oo. Tapos, kailan po natin makikita lahat yung mga 32,000 na yun? Ano yung target ninyo? Out of that amount, no, ang report ko sa akin, mga 19,000 na po ang na-approve. So, bumibiyahe na yan. Pwede sila tumakbo at any time, no? Kasi nationwide po to, nationwide, hindi lang Metro Manila. Nationwide na yun. At saka required po ba na yung mga naka-avail nito o yung sumali sa program, may karatula? Opo, requirement po yan para malaman ng ating mga commuter na kasama yung sasakyan nila sa programa. Discounted. Kasi mas mababa ang pamasahe. Discounted ng 20% no? Ano po? Discount. 20% discount. Oo. Opo. Paano yung yung mga may discount na talaga? Estudyante, senior, PWD? May dagdag pa ho sa 20%. Oh, magaling. Opo. So, bali 40% na ngayon ang diskwento ni student at ng iba pa. More or less po, mga 40%. 40%.
Nako, kailangan talagang dumami ito, Chairman. At ang important at ang isa pa, kailangan maramdaman na nandiyan na sa iba-ibang ruta, Chairman. Opo, at saka yung 1,000 to 1,500 na sinasabi ko kakatudi, no, tinanggal na rin namin doon yung 20% discount para talaga yung neto talaga makukuha nila doon. Opo, gusto po natin talagang dagdagan to, all the routes kung kinakailangan, pero yun na nga, may budgetary constraint tayo. In fact, itong ating initial budget na 800 billion, ang tansya namin dahil sa rami ng aming projection na sasali, aabot pa ng mga 2 linggo, more or less. 2 linggo. Pero sabi naman ni Sec Banoy, di ba, may additional 5 Opo. billion ba kayo? Oh, merong coming soon daw po, coming soon. Coming soon. Supplemental ba to o galing na sa ibang sa savings? Ano? Hindi ko na kung alam kung saan magkagaling itong dagdag na budget, pero sana dumating na nga kagad Sana para dumating. mas maplano namin yung Pilipinas. Yes, sir. Chairman, salamat. Thank you, Thank you, Chairman. Dr. Jing. Jerry, thank you parate. Opo, maraming salamat Sige po. po. Opo, basta may mga kailangang ipaliwanag, gusto naming magkatagpo kayo. Parang may disconnect kayo nung ibang mga nung mga driver sa operator. Kung kailangan kaming magtulay, walang problema. Opo. Salamat, Dr. Jing. Thank Salamat. you. Thank you very much. Thank you. Thank you po. Thank you. Katonying at